lumipat sa San Antonio. Tikas at may pera. Lalahanin mo ang mga ito. Pwede ko sila magamit. Ang pamilya Rivera po ba ang itinutukoy niyo? Isang manggagamot po ang pamilya. Kilala bilang isang retiro pa. Kilala rin bilang isang insirekto. Sila pala ay minsan na napalaya sa kabilang parte. Nasasabi ka kung makita ka. Ako din. Napagod ka ba sa inyong biyahe? Hindi naman. Halika na pa, kilala kita sa aking manong. Manong Tomas! Manong Tomas, nakilala ko po si Hiraya nung tinulungan niya po kung maghanap ng aking gagamitin para sa aking kasal. Halika Hiraya, ito'y magpahinga mo. Sa bayan ng San Antonio, naihalal si Padre Abel bilang arsobispo. Kilala ang padre sa pagiging galante niya sa kababaihan. Minsan na itong napataksil, ngunit hindi napatunayan sa paniniwalang hindi niya ito magagawa dahil anak siya ng Diyos. Kung ayaw mo bayaran ang 40 hanggang 50 na buwis, hayaan mo magkaroon tayo ng kondisyon. Hayaan mo manilbihan ang iyong bunsong anak na si Rita hanggang sa maaari mo nang mabayaran ang iyong utang na buwis. Itay! May masama akong balita. Mawawala ang bukid kung hindi ko mababayadan ng buwis. Ha? Paano nangyari iyon? Ngunit, merong isang solusyon. Kailangan manilbihan ni Rita kay Padre Abel sa kumbento para mabayadan ng buwis. Kung gayon, handa akong manilbihan. Hindi anak, ako ang bahala. Kung mawawala ang bukid, paano tayo? Paano ang pamilya natin? Anong solusyon ngayon? Handa akong manilbihan kay Padre Abel para sa ikabubuti natin. Pasensya ka na anak. Siguraduhin mo mag-ingat ka doon. Ano na yun? Ano yan? Anong ginagawa mo? Wala, nahulog kasi yung libro, balak sanang ibalik. Hinahanap ka ni Chona. Bumalik ka na doon. Amin na ang libro. Ano ba yun? Rosa! Marie! Saan yung lampito? Ano ba yun? Manang! Ano nangyari sa'yo? Tulungan niyo ako. Kamusta na ang pakiramdam mo, Rita? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi man lang siya kumain ng kahit ano. Hindi ko alam kung anong ginawa sa kanya ni Padre Abel. Nakita na lang namin siyang duguan sa pintuan. Kung handa ka nang sabihin ng lahat, nandito ako, nandito kami, para damayan ka. Kung hindi ka magsasalita, paano na lang ang iba niyang bibiktimahin? Oo nga Manang, tama si Manang Hiraya.
Hindi ko na alam ang gagawin. Madalas na ang pag-aaway namin ni Miguel. At sa tingin ko, napapaibig na ako kay Hector. Nagkadalang tao yata ako. Kay Miguel? Hindi. Hindi. Kay Hector. Nahanap ko kay Hector ang tunay na pag-ibig. Mali ba ang ginawa ko? Mali ba, Claridad? Nagmahal lamang ako. Maraming kayang gawin ang pagdating. Ngunit ikaw na ang magdidesisyon kung gagamitin mo ito sa kabaitan o sa kasakiman. Matuto ka kasi sa mga mali. Kung patuloy ka pang tumataya dyan, patuloy ka pa rin matatalo. Sa pagpapatakbo ng buhay, minsan ang sugal ay hindi lamang sa wraha, kundi pati na rin sa mga desisyon na ating ginagawa. Ano na naman? Punyeta. Miguel, hindi lahat ng iyo nasisilayan ay may katotohanan. Ang pag-ibig sa iyo Sino may kagagawan nito? ay nakarating na sa hangganan nito. At sa pagsapit ng tamang oras ay kay kanyang lilisanin. Ang iyong matalik na kaibigan at ang iyong kasintahan ay may tinataglay na bigay mula sa iyo. Alam kong ang sulat na ito'y hindi ka panipaniwala. Ngunit nais kong ito'y bigyan mo ng pansin. Alam kong ikay mayroon ng pagduda. Kaya na may oras na upang imulat mo ang iyong mga mata. Aking minamahal. Sa tingin ko, alam na ng aking asawang at pinagagawa. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi maaari. May pinagsabihan ka bang katiwala? Claridad. Si Claridad. Hindi ko akalain na kaya niya kong pagpaksila ng ganito. Halika, tatakas tayo. Maganda at magkita tayo sa dulo ng San Antonio, sa terminal ng barko. At bakit? Sa tingin mo ba makakatakas pa tayo? Tulungan mo akong ipakulong ang tao na yan. Gusto ko siyang patayin. Tulungan mo ako. No puede ayudarte. No quiero involucrarme en este asunto, ya que ellos son mis amigos y compañeros más cercanos. Pues, kailangan mo nang mamili. Kung hindi mo ako tutulungan, ako mismo ang mabubunyag ng mabudhi mong sikreto. May nakakita ba sa'yo? May nanganap ba sa'yo? Wala. Tara! Sigurado ka ba? Sigurado na! Wala nang saysay ang buhay ni Miguel. Hindi ko hayaang sirahin niya kung nasan ako ngayon dahil lamang sa sarili niyang kagustuhan. Gusto ko siyang patayin mo. Siya naman ang may kasalanan kung ba't siya pinagpalit ng kanyang asawang si Ponjang para sa kaibigan niya si Hector. Alam mo, pinagkakatiwalaan kita at naniniwala ko na kung kaya mo itong gawin na mahusay kahit isagawa mo ito na mabilis at tiyakin mong walang sino mang makakahuli sa iyo. Ikaw yung magkwento sa akin. Ako yung mapagkakatiwalaan. Ako'y sinasaktan, inaabuso, sa harap mismo ng Panginoon. Minsan niya na rin akong ginahasa. Rita! Asaan ka na? Rita! Hinahanap kita! Lumabas ka dyan! Asan ka na? Rita! 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 Rita, asan ka na? Rita! Asan ka na? Lumabas ka dyan! Rita! Hinahanap kita. Rita! Ba't mo ako tinataguan? Hinahanap kita. Hinahanap ka rin ng Panginoon. Tama na po! Hindi ko alam kung sinong tutulong sa akin. Hindi ko alam kung sinong kakampi ko. Tutulungan kita. Handa ako maging saksi basta magsalita ka lang. Talaga ba? Totoo ba yan? Maraming salamat, Padre Malik! Oo, tutulungan kita.
Ay, hala. Alam niyo ba may kinalaman daw ang gobernador Rosilio sa pagpatay kay Miguel? Kaibigan niya ni Phil. Purita Sibil! Mga Indio! Sinong may gawa na ito? Hanapin ang sino mang may gawa nun. Kailangan ulo na lang ang pakikita nyo. Tindahan nyo ba yan? Bilis! Bilis di puta! Tulong ni Padre Balik, hindi pa rin ito nagsapat para pataksilin si Padre Abel. Pero hindi nyo ako papataksi. Salamat sa iyong tulong, Padre Malik. Sino yan? Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Masama yan ah! Anong binabalak mo gawin dyan? Pasok. Ayun. Gandang araw, Gobernador Silio. Agape, ako'y nasihang dumalaw sa iyong baryo at sana ikaw rin ay masiyahan sa aking mainandong ng mga sorpresa. Hanapin nyo sila! Hanapin nyo! Tayo uli, Basilio. Papanggap ng santo. Handa akong tulungan ka. Wala nang saysay ang aking buhay. Tapos na ang lahat. Ngunit, nakikiusap ako sa iyo. Makianig ka sa akin. Punyeta! Wala na! Hanapin nyo! Lintik! Gobernador Rosilio si Miguel at saka yung ano yun, si Basilio daw? Tignan niyo. Oo, sabi ko yun. Nais kong iyong makilala ang aking makabubata. Si Hiraya. Pinagagalak kong makilala ka din. Nais kong magsimula ng bagong buhay. Gusto kong wakasan ang pag-iimagsik ni Simon. Magpanggap tayo bilang isang pamilya. Alam kong pinaghahanap na tayo ng Guardia Civil sa ating tahanan. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, nais kong sabihin sa inyo na ako'y nagpapasalamat dahil ako'y inyong kinupkop at inalagaan. Mahaba-haba na ang ating paglalakbay. Subalit, ito na ang katapusan ng lahat ng mga sinimulan ng iba. Higit na mga totohanan ang inyong mga sinabi. At ako'y nagpapasalamat sa inyo. Ngunit alam nating lahat na hanggat nabubuhay ang kasakitan, ay hindi tuluyang magagamot ang sakit ng loob. Mga alahas na ito ang nagsisilbing daan sa pagpapatuloy ng lahat ng sinimulan ni Simon. Halika lang, tuklasin ang mundo. Artistang si Dr. Agoncillo tatakbo bilang presidente ng Pilipinas ngayong darating ni halalan. Ayon sa kanyang panayam, ninanais niya na masundan ng yapak ng kanyang tumanaw na ama. Sabi rin na Agoncillo na gusto niya tumahak ng ibang daan at kaya magaling sa pag-aaral.
O teka, bawal yan ah. Anong bawal? Suot mo, hindi ba dapat nakapansat polo ka? Hindi nakapaldat blouse? Yan na yung suot mo. Kuyang Manong Guard, sabi nga sa bagong patakaran na students are free to express themselves. Ano yung ginagawa mo? Hindi, mali ka pa rin. Tignan mo nga yung buhok mo. Gusto mo gupitin ko yan? Kung gusto mo man pumasok dito, umuwi at magpalit ka yun. Akala ko naman totoong babae. Pinanganak kang may bayag, mamamatay kang may bayag. Kala mo naman hawakan ko pa yan Umuwi ka na iyo! Or ano? Nakaisip ka na? Decision! Ha? Saan? Tanga, sa kukunin mong course. Doon. Siyempre, ano pa ba? E di yung madaling kunin sa mga trabaho. Wala naman akong choice Kala ko ba gusto mo i-force yung, yung fine arts film? Sana. Pero, alam mo naman, hindi naman hinihilan ng mga makulang ko. Tatay nga, nahina niya yung pasada. Paano na lang pag... Sus! Pag mahalaga, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Sa'yo yun. Sa akin, wala nang paraan Kapasok lamang na balita. Roberto Tolentino nag-file ng candidacy bilang senador ng Pilipinas. Itinanggi niya ang mga issue at paratang na dinidiin ng mamamayan sa kanya dahil wala naman daw ebidensya na nagpapatuloy na ginawa niya mga krimen na sinisisi kay Tolentino. Ano naman po masasabi niyo sa mga issue na dinidiin sa inyo? Pakialam ko doon! Kilala ang ilang mga bayani dahil sa kanilang mga ginagawa sa bayan upang magkaroon ng isang malayang lipunan. Karaniwang tinuturo ng iba tungkol sa kanila ang pagmemorya ng petsa kung saan kailan silang nabuhay o namatay. Hindi natin nalalaman kung ano ang ipinaglalaban nila. Bakit nila ginawa yun? Kilala si Bonifacio bilang pinuno ng himagsigang KKK, ngunit hindi siya kilala sa parang ginawa niya. Gaya ni Rizal, si Bonifacio rin ay gusto ipaglaban ng Pilipinas laban sa Kastila. Bayani gusto makawala sa pagiging alipin laban sa Kastila. Minsan na itong lumaban sa eleksyon, minsan na rin natalo, minsan na rin nadaya. Yes? Sino ba tumayan na ba natin na talaga mo? At yan ang magiging asignatura ninyo ngayon. Ano nga ba ang totoong nangyari sa eleksyon? Lumayas ka dito! Lumayas ka! Hintik ka! Lumayas ka dito! Huwag ako sasaktan! Simula ngayon, lalayas na ako! Lumayas ka na! Sige! Hawa ka na, anak ko! Hindi ko rin magsisitong si Ada. Lumakin na ako ng pamilya. Maaga pang nabuntis. Tapos, kung sino-sino pang minamahal. Nakakaawa nga Minsan ako na nag-aalaga sa anak niya pag may racket siya. Bakit hindi sumunod sa hukuman? Di ba mas marami naman siyang mapapatunayan na sinasaktan siya Tsaka, di ba dapat sustento ng ama? Lalo na may anak siya kay Ate Ada. Sa tingin mo ba kapel siya ng katarungan kung isa lamang siyang babaeng palawi at mahirap? Hindi ata kay Kuya Mark yan Yung anak nila ngayon. Hindi ata sa kanya. Lumayas na kayo lahat! Pabili ho. Soft drinks. Ilan? 2 ho. Magkano po lahat? 40. Ano na ikulang? Isa na lang. Marami ka pang Isa na lang ho. Ay, nako.
ba kung paano maging mayaman na mabilis? Sipag at diskartehan mo lang yan. Hindi yung isisisi mo sa gobyerno dahil mahirap ka. Yung gobyerno, nandyan lang yan. Sipagan mo kasi para hindi lahat sinisisi mo sa namumuno. Grabe nila tayong maliit. Magtanim may bibiro, maghapong na kayo ko. Hirap na ngang makatayo, sila ba ang nakaupo? Ako ang nagtanim, iba ang umaginoo. Kano'y maligayang magdating sa mundo. South Day na naman. Di man lang ako makasama sa mga kapakaguro para mag-celebra. Checklist. Maintenance ni Mama, gatas sa diaper ng pamangkin, school fee ni Bunso, tuition ni Mark, kuryente at tubig. Siya ba to? Alsig ko nga muna itong sapatos. Kulang-kulang na. Ang hirap talaga maging breadwinner. Tangina mo, Pilipinas! Ang baba ng pinapasahod mo! Uy, alas yun ah. Lakas to ah. Sinuserte ba naman? Ganda-ganda kong fresh pa. Sino tong batang to? Jose! Lintik kang bata, hindi ka ba talaga magtatanda? Hindi ka ba talaga matututo? Halika dito! Halika dito! Mas okay nang may anak na magnanakaw kaysa sa anak na bading! Mas okay pang walang tatay kaysa may tatay na katulad mo! Lintik ka! Pagod na ako sa buhay ko. Oh, tay, gabi na. Ba't isa ka ba? Ay, hindi ako makatulog na. Pasensya na anak di mo matupad yung pangarap mo. Kasi matumal na yung pasada tsaka hindi nakapag-ipon ng tatay. Alam mo ba nak, gusto ko mga gabugado. Gusto ko mag-aral na mag-aral. Kaso, mahirap na kami. Gusto ko mabigyan ng sisya mga katulad nating mahirap. Marami akong pangarap. Kaso, hindi isa walang natupad. Hayaan mo tayo. Ako tutupad ng pangarap. Ngayon, mapapanayam natin si Victor Agoncillo. Ano po mga plano niyo sa ngayon? Tatakbo po kayo ngayon bilang presidente ng Pilipinas. Ako? Papaunlatin ko ang bansang Pilipinas! Kaya iboto niyo ako! Tulintino po Ano masasabi niyo sa mga issue na dinidiin sa inyo? Pakialam ko doon! Boto niyo! Sana manalo to. Uy! Tawag tayo ni boss! Mukhang nag-iinit na
naman ng tawag yan. Lagi na lang. Ano na naman kayang itsura niyan? Mukha na naman siguro unggoy na pula sa sobrang galit. Ano naman kayang gusto niyang sabihin sa atin? Ano, babawasan niya na naman ang sahod natin? Bakit tanggalan pa tayo ng trabaho? Mabuti pa, baba naman ng sahod na binibigay niya. Pangit-pangit yan naman eh. Mukhang unggoy. Bilisan nyo! Babagal yung maglakad. Alam niyo naman siguro kailangan nang magbukas ng manggagawa ngayon dahil tatanggalan na ng lisensyang ibang bukid. Kung natawag kong mga pangalan nyo, maaari na kayong umalis at magpaalam sa mga kasama nyo. Boss, bakit ba kailangang tanggalin? Hindi naman ito nag-iisip dahil nagbabago ng panahon, mas pinapapasok na ang mga doyan para magpatayo dito sa bukid. Hindi ko alam kung building pa para sa business o kahit ano. Bakit kami ang agrabyado niyan? Bakit parang kasalanan pa namin? Ay, hindi ko yan alam. Itanong niya sa presidente dahil siya ang nag-utos dito. Tsaka tama sila, mas may kwenta ang mga dayuhan kaysa sa inyo. Mawawalan kami ng trabaho? Bakit? Ano to? Gumagamit ka ba nito? Gago adik ka ba? Hoy! Hindi ko ba naibibigay lahat ng mga kailangan ninyo? Ano pa? Bakit ka ba nangingialam? Lahat ng binibigay mo sa akin, ibabalik ko! Wow! Nagsasalita ka? Hindi ko kailangan ng pera mo! Yung pera mo galing sa illegal! Bakit ikaw? Di ba katawan niya yung binibenta mo? Ha? Ano pinagsasabi mo? Kanino mo nalaman yan? Nalaman ko mismo sa kaibigan ko. Kuya, nakita ka niya sa isang website. Ang bastos mo! Parang hindi ka teacher sa ginagawa mong yan. Ngayon, patas na tayo! Ma! Lalayas na ako! Ayaw ko na! Nagtigil pasada ang ilang jeepney drivers bilang protesta sa PUV jeepney modernization at sa planong pag-phase out ng mga traditional jeepney sa bansa. Bitbit na nila ang mga tarpaulins at placard na maghapon kasama nila habang ipinaglalaban ang kanilang karapatan at hanap buhay. Ayon sa DOT, umaabot sa 1.4 million hanggang 3 million ang presyo ng modern jeepney depende sa unit. Bukod kasi sa presyo nito, iniisip din ng mga tsuper kung saan sila kukuha ng ganitong halaga, kung 150,000 hanggang 250,000 lamang ang presyo ng traditional jeep kung ibebenta. Ba yan? Tutumal na naman ang pasada nito. Ano? Shot! Kaya! Bakit? Mawawalan na ng trabaho ang tatay. Hindi ko alam kung tutuloy pa ba ako ng kolehiyo. Lintik kasi na Gonzalo yan eh. Daming napaniwala sa mga plano niya. Tayong mga Pilipino rin kasi. Bulag na bulag sa mga pangalan. Bulag na bulag tayo. Hindi rin natin kayang aminin yun. Hindi kayang aminin ng alin. Cecilia, hindi natin kayang burahin ang kasaysayan. Tayong mga Pilipino, patuloy na maghihirap kung hindi tayo matututo sa kasaysayan. Diba? Napatay ang mga yan, maglabay! Maglabay! Tigil pasada ang ilang jeepney drivers bilang protesta sa PUV, jeepney modernization at sa planong pag-phase out ng mga traditional jeepney sa bansa. Pangatlong araw na ito nagwelga at alas 5 pa ng umaga ay bitbit na nila ang mga tarpaulins at placard na maghapong kasama nila habang ipinaglalaban ang kanilang karapatan at hanap buhay. Ano pong masasabi niyo dito sa PUV modernization na plano ng gobyerno natin? Wala na. Matumal na yung pasada tapos ganyan pa, tatanggalin pa nila. Wala na kaming makain. Paano po kayo naapektuhan nito? Yung anak ko tumigil sa pag-aaral. Tapos
Condolence, Cecilia. Condolence. Thank you. Bakit nangyayari sa amin to? Ba't kami nagdudusa? Condolence. Basura! 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 Sino nga ba ang mga kapustanan? Ang mga taong kulang sa salapi? O mga taong kulang sa pagiging makatao? Ano to? Ha? Bakit kailangan mo nang tumag rito? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ako gumawa niyan. Wala ka na namang alam. Wala ka na namang alam. Lagi wala na nang alam. Ano? Gago ka ba? Gago kayong lahat. Hindi kasama sa plano ang pagpatay. Hindi ka lang pala rapist. Mamamatay tao ka rin. Tinalo mo na si Satanas sa demonyohan mo eh. Gusto mo, palitan mo na niya sa posisyon. Ano bang kailangan mo? Gusto mo ng pera, ha? Gusto mo ng pera? Hindi ko kailangan. O yan! Gusto mo yan, di ba? Hindi ko kailangan yung pera mo. Ang gusto ko, magsalita ka. Umamin ka! May kinalaman ka, di ba? Sa tingin mo, sisiraan ko ang sarili ko. Ngayon nakukuha ko na ang gusto ko. Patawa ka ba? Kung hindi ka magsasalita, kung hindi ka aamin, ako mismo ang magpupunya sa mabuting ng sikreto. Sinubukan mong bahasain sarili mong anak. Sa tingin mo, may makikinig sa'yo. Sa katulad mong mahirap. Yung mas mukha ka pang kriminal kaysa sa akin eh. Makikita mo lang. Kala nyo ba ang kapangyarihan? Nagbibigay ako sa iyong plano. Ipapatay mo si Ada Tolentino at ipitapon mo sa hindi makikita. Ha? Kaano-ano mo? Anak mo ba? Gawin mo na lang. Siguraduhin mong malinis ang plano. Sino nagputo sa'yo? Si Tolentino ba? Tulong! Tulong! Asa na kayo si Ate Ada? Anong oras na oh? Kanina po. Babae na tagpuan si gilid ng kalsada nitong nakaraang Martes sa oras ng alas 8 ng gabi, may kinalaman daw ang Senator Roberto Tolentino sa pagpatay at kinikilalang babae na si Ana. Selfie ako. Wala akong ginagawa. Matuto ba yung mga kasama na yun? Sandal na kita. Napapakinabangan na rin kita. Former President Agoncillo at former Senator Tolentino nakalaya na tutukan. Nagahari na naman ang mga baya. Ako sa